Bago po tayo magsimula, shoutout po muna tayo sa 5 nauna na si Lodi Cagaya, Lodi Christian Lloyd Tinaflor, Lodi Macagago, Lodi Jason Magnier, Lodi Erwin Villadolid, Lodi Emer Laput, Lodi The Idol, at kay Lodi Salmoto Vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bagaw ka pa lang dito, baka naman. Ika-75 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita sila sa isang pavilion kung saan nakatyo ito sa ibabaw ng tubig. Kinuha ni Baekgyo rin ang karne at isinubo sa kanyang bibig sa rekomendasyon ni Baekgyo. Pagkatapos ay namula ito at lumiwanag ang muka ng matikman niya ito habang walang masabi. Tinanong siya ng kanyang kapatid na ano sa tingin mo. Tumugon naman ito sa kanya na masarap. Ngumiti ng maliwanag si Baekgyo sa kanyang sagot. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na diba ang sinasabi ko sa iyo, ang galing niya mag-ihaw ng karne. Ngumiti si Baekgyo na inilagay ang kanyang kamay sa lamesa, sinasabi na Yorin. Kapag naging maayos na ang Baeklan Manor, balak ko nang umalis. Nagulat naman sa kanyang narinig ito mula sa kanyang kapatid. At sinabi nito sa kanya, ano ang pinagsasabi mo? Ngayong nakabalik ka na, dapat gampanan mo ang tungkulin mo bilang pinuno ng angkan. Sinabi sa kanya ni Baekgyo na hindi. Ang pinuno ng Baeklan Manor ay ikaw, Yorin. Nakikinig lang ang ating bida sa kanilang usapan habang kumakain ng karne. Nakatingin sa kanya si Baekgyo rin habang sinasabi pa ni Baekgyo na hindi ako ang nagprotekta sa manor nitong nakaraang 10 taon. Kaya ikaw ang nararapat na pinuno. Pumikit na umiti siya at sinabi pa na at ngayong natutunan ko na ang mga pamamaraan ng unorthodox sect, hindi ko na kayang gampanan ang tungkulin bilang pinuno ng Baeklan Manor. Dagdag pa niya na tumingin sa kanyang kapatid na pero hayaan mong sabihin ko ito. Ano man ang mangyari, bilang pinuno ng pamilya, kailangan mong kumilos ng walang pag-aalinlangan. Nakatingin sa kanya ang ating bida habang sinasabi pa niya na hindi mo dapat agad isipin na masama ang intensyon nila dahil lang sa madilim ang kanilang panlabas na anyo, hindi rin kailangang magkampi laban sa mga unorthodox. Minsan, mas maganda pa nga ang mga ideya nila kaysa sa orthodox. Na napasabi sa isip ang ating bida na nakakainis man, pero naniniwala akong mabuti ang payo niya sa kanya. Tumingin siya sa ating bida habang tumingin din siya na nagtataka. Kumikinang ang mga mata ni Baekgyo, sinasabi na baka nga ang tagapagligtas natin ay nagmula rin sa unorthodox na pinagmulan. Sinabi naman ng ating bida sa kanyang isip na nakikita ko sa kanyang mga mata ang lubos na paniniwala. Dagdag pa ni Baekgyo na pero noong iniligtas niya ang Baeklan Manor, wala siyang kahit isang pagkakamali. Kahit na may kalaban siyang kaharap, hindi niya inilabas ang kanyang espada hanggat hindi siya unang inatake. Itinikom ng mahigpit ang kamao niya at pumikit na sinabi na naintindihan mo, Yorin. Ang pagiging mula sa unorthodox na pinagmulan ay hindi dapat maging dahilan para agad kang humusga. Na sumabat ang ating bida, sinasabi na siya ay nagmula sa wudang. Na sinabi pa ni Baekgyo na oho. Maging ang isang mula sa wudang. Sa mahinahong salita ni Jinmu, sabay na lumingon sina Baekgyo at Baekgyo rin. Na may kakaibang ekspresyon ng muka na napasabi na ano. Si Jinmu, na nakapatong ang baba sa kanyang kamay, ay nagsubo ng isang piraso ng karne at sinabi habang ninunguya na teka, hindi ko ba nasabi sa inyo? Isa akong estudyante ng shaman. Si Jinmu, ang unang disipulo. Mula sa itaas makikita ang pavilion na kinakainan nila na mapapakinggan ang lakas ng pagkakasigaw ng mga ito ng ano. Napakurap sina Baekgyo at Baekgyo rin na may blankong ekspresyon. At sinabi sa kanilang isip na hindi makapaniwala na pero bakit siya kumakain ng karne? At paano ang alak? At ang paraan niya ng pananalita na parang kupal? At paano ang pagiging bastos? Sinabi sa kanila ng ating bida na alam kong nagtataka kayo. Pero bakit kayo mukhang balisa? Gusto niyo bang tusukin ko ang mga mata niyo? Na sinabi sa kanya ni Baekgyo na pero. Hindi iyon makatwiran. Sabay na nagpakita ng nakakahiyang mukha sina Baekgyo at Baekgyo rin. Napahampas ng lamesa ang ating bida at naiinis na sinabi sa kanya na anong problema. Akala ko ba hindi ka dapat humusga base sa itsura ng tao? Natumugon ito habang tumingin sa gilid na pinagpapawisan at sinabi na yon ba? Nabiglang sinabi sa kanya ni Baekgyo rin na inilagay ang kamay sa dibdib na buti na lang. Sino ang mag-aakalang ang tagapagligtas natin ay magmumula pa sa wudang na may ortodoksong pinagmulan? Sinabi ng ating bida na gumaan ang loob mo.
Ibig mong sabihin, madidiri ka ba kung ang magliligtas sa iyo ay galing sa isang hindi ortodoksong sekta? Nabigla si Baekhyun sa sinabi ng ating bida at mabilis na napasagot na siyempre hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. At pumikit na sinabi pa ni Baekhyun sa kanya na pasensya na. Naalala ko lang ang mga taga-Tyrant Hall kaya ako nagkamali. Tumingin ng seryoso sa kanya ang ating bida at sinabi na pati na rin. Tungkol sa Tyrant Hall. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na Liguan ng Jerim. Matagal mo nang hawak ang lugar na yon, di ba? Gawin mo na lang kung ano ang kailangang gawin at ibigay iyon. Kung gusto mong matigil ang laban, kailangan may mapala sila. Napatayo si Baekhyun at sinigaw na hindi pwede. Kapag ibinigay natin ang lupa sa Tyrant Hall, magdurusa ang mga tao ng Jerim. Tinanong siya ng ating bida na sa paanong paraan naman. Sinabi ni Baekhyun sa kanya na tatakutin nila ang mga tao at kukunin ang pera nila. Napaisip ang ating bida na humawak sa kanyang baba at sinabi na ang hindi ortodoksong mga sekta ay kukunin ang pera ng mga tao. Tumingin sa kanya ang ating bida at sinabi na hindi ba't ang ginagawa mo rin ay pagnanakaw mula sa mga tao. Ang Baek clan ay kumikita rin mula sa mga restaurant, bahay inuman at mga mangangalakal, hindi ba't binabayaran nila kayo para sa proteksyon? Sinabing pasigaw sa kanya ni Baekhyun na iba yan. Hindi kami nagnanakaw. Ibinigay sa amin ng mga tao ang perang yon bilang tulong, at kapag ang mga tao ay nasa kagipitan, ginagamit namin ang perang yon para tumulong. Nang walang bayad. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na tigilan mo na ang kalokohan mong mga sinasabi. Dagdag pa sa kanya ng ating bida na sinasabi mong iba pero pareho lang. Maaari mong tawaging tulong, pero hindi ba't parang buwis lang yan? At anong ibig mong sabihin na tumutulong kayo ng libre? Ang mga butil at pera ay mula sa mga tao, hindi mula sa inyong mga kamay. Para sa mga tao, pareho lang kayo ng Tyrant Hall. Pareho lang kayong murim. Seryosong nakatingin sa kanya ang ating bida at sinabi pa na ang hindi ortodoksong sekta ay lumalaban para magnakaw at ang ortodoksong sekta ay lumalaban para protektahan. Hindi ba't haka-haka lang yan? Parehong partido ay lumalaban lang para sa kanilang sariling kapakinabangan. At kung alin mang sekta ang may mas malaking lupa, siya ang may higit na impluensya sa lugar. May malungkot na muka si Baekhyun habang sinasabi na maaaring magkaiba ang mga pamamaraan na ginagamit nila, pero ang mga tao ng murim ay pare-pareho lang. At pagkatapos ay napatikom ang kamao nito sa ibabaw ng lamesa. At gumalang na yumuko ito sa ating bida at sinabi na tama ka. Susubukan naming makipagkasundo sa Tyrant Hall. Napangiti ang ating bida at sinabi na perfect. Biglang nagsalita si Baekpyo at sinabi na humingi ka muna ng tawad. Sinubukan mo pa kaming paikutin nakakahiya kang matanda. Paano mo nagawang saktan ang isang batang babae? Huminga ng malalim ang ating bida na tumingin kay Baekpyong naiinis na kapag tapos ka ng kumain, bigyan mo ako ng ulat. Kumusta na ang pagpapahirap kay Mok Inyom? May nalaman ba kayo? Dagdag pa niya kung hindi siya magsalita. Tumawag ka ng espesyalista at patayin siya. Naiintindihan mo? Napatingin sa kanya si Baekpyo na napasabi sa isip na alagad ba talaga siya ng isang shaman na mula sa ortodokso. At pagkatapos sinabi niya sa ating bida na una, tila hindi niya gaanong alam ang tungkol sa pilak na mahabang espada. Bago siya mawala ng malay, paulit-ulit niyang binabanggit ang salitang kincheng. Napahawak sa baba ang ating bida at sinabi na kincheng. At mumiti siya at sinabi na sa tingin ko, makakaisip ako ng paraan. Ngayon, anong gagawin natin kay Mok Inyom na nahuli? Biglang dumating ang isang elder na sinasabi na paumanhin sa inyo. Tulad ng ipinag-utos mo, dinala namin ang alagad ng sekta ng mga pulubi. Napatingin ang ating bida at sinabi sa isip na tila yata maaari na naming iwanan ito sa isang eksperto. Yumuko ang taga-Beggar sect at sinabi sa kanya na ako si Lee Bokdong, branch leader ng Jerim. Kinuha naman ang barya ng ating bida sa kanyang looban ng damit at pinakita dito. At sinasabi niya na ngayon, wala na tayong oras, kaya tingnan mo ito. Pinagmasdan niya ito ng mabuti at sinabi na ito ay ang. At nagulat na sinabi na sandali. Hindi ba't yan ang barya ng bayani ng sangay, ang windless beggar? Ngumiti ang ating bida habang binalik niya ang barya sa kanyang looban na damit at sinabi na sabihin mo kay Yang Sobang na hinahanap ko siya. At ipaalam mo sa kanya na pumunta siya sa Baek Clan Manor.
At pagkatapos sinabi ng branch leader ng Jerin na si Lee Bokdong sa ating bida na maaari ko bang malaman kung sino ka para hanapin ang bayani ng sangay. Sinabi sa kanya ni Baekpyo na ang taong ito ay mula sa Wudang. Nagpakilala ang ating bida habang nakatayo na nakakrus ang kamay sa katawan na ako si Jinmu ng espada ng Wudang. Sigurado akong maintindihan yan ng matandang iyon. Hindi makapaniwala ang mga ito na sinabi na Sword of Wudang. Sinabi pa ng ating bida sa kanila na ano. Ano ang nakakagulat doon? Na napasabi ang mga ito sa kanilang isip na siyempre, nakakabaliw iyon. Mabilis na nagpakumbaba si Lee Bokdong at sinabi sa ating bida ngayong nakilala na kita. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para tumulong. Isang karangalan ito. Pinaypay ng ating bida ang kanyang kamay at sinabi na okay, bilisan mo na lang at tuparin ang pabor ko. Yumuko ito at sinabi sa ating bida na sige. Gagawin ko kaagad. Sinabi sa ating bida ni Baekpyo na hindi ka basta-bastang alagad, kundi mula pa sa espada ng Wudang. Siguradong isa kang kahanga-hangang nilalang. Sinabi ng ating bida. Sa kanya habang nag-iba ang ekspresyon ng muka na seryoso, tumigil ka na. Habang naglalakad ang ating bida paalis tinanong ni Baekpyo ito at sinabi na alis ka na. Tumugon siya at sinabi na oo, sa tingin ko tapos na ang kailangan kong gawin dito. At sana'y magtagumpay ka. Tinawag muli siya ni Baekpyo. Lumingon ang ating bida sa kanya at sinabi na ano yun? Sumuntok ang mga ito sa palad at yumukong sinabi ni Baekpyo sa kanya na ang pabor ng pagliligtas sa Baek Clan Manor, hayaan mong magpasalamat ako ulit. At upang pagalingin ang sakit na hindi magagamot. Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na dahil iyon kay Cheon Wumyong. Nakatingin sa ibaba na may lungkot sa kanyang tinig na nangangako ako. Ang pabor na ito at para sa mga nagbuwis ng buhay para sa akin, tatapusin ko ang sarili ko. Mabilis na tumakbo pabalik ang ating bida upang batukan ito sa ulo. Naikinaungol nito ng sakit. At naiinis na sinabi ng mahina ng ating bida sa kanya habang tumubo ang bukol nito sa ulo na hindi mo ba nakikita ang kapatid mo? Ginagawa ko ang lahat para tumulong at ganito mo ako babayaran. At sinabi ng ating bida sa kanya na akala mo ba mawawala na lang ang mga kasalanan mo? Tinatakasan mo lang yan. Sino bang nagsabi na may karapatan kang mamatay? Mabuhay ka na lang. Dagdag pa ng ating bida sa kanya na may inosenteng muka. Nabayaran mo ang mga kasalanan mo sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting gawa sa buong buhay mo. At magpatuloy sa pagsisisi habang inaalala mo ang mga namatay. Tinapik siya ng kamao ng ating bida sa dibdib at sinabi pa na kahit mamatay ka, hindi na babalik ang mga taong yon. Mangyak-ngiyak na sinabi nito sa kanyang isip na kahit alam kong may kasalanan ako, sasabihin mo pa sa aking magpatuloy sa buhay. At pagkatapos sinabi niya sa ating bida na oo, naintindihan ko ito. Muli na namang naglakad ang ating bida papalayo habang sinasabi pa niya sa isip na sige kung gayon, aalis na ako ngayon. Sinigaw muli ni Baekpyo sa kanya na maraming salamat. At kung may maitutulong ang Baek Clan, huwag mag-atubiling tawagan kami. Natumugon ang ating bida sa kanya na kalimutan mo na, mas gusto ko pang magtanong sa iba. At itinaas niya ang bloodless at lumingon na sinabi niya na panatilihing lihim ang pagkakaroon ko ng espadang ito. Naiintindihan mo? Masayang tumugon ito sa kanya at sinabi na oo, syempre. Dagdag pa niya na makikita ang pavilion na mag-ingat ka palagi. At dito na po nagtatapos ang ika-75 kabanata. Ika-76 na kabanata sa pagpapatuloy. Isang kalapati ang makikitang lumilipad sa itaas ng waterfalls. At sa ilang sandali ay napunta ang kalapati sa itaas ng mga bahay na ito. At nang matuntun niya ang kanyang pupuntahan agad itong lumipad pa ibaba. At napunta sa gilid ng bahay malapit sa bintana. Ang lugar na ito pala ay ang Orthodox Murim Alliance. Ang kalapati palang ito ay isang mensahero kung saan kinuha niyang sobang ang dala nitong sulat at binasa. Isang lalaki ang nagsalita at sinabi na sir, tinawag mo po ako. Ngumising tumugon ito na oo, pumasok ka. Makikita ang buhok nito habang sinasabi niyang sobang sa kanya na hindi ka lang nakapasok sa Lesser Martial Squad. Pero ikaw pa ang naging leader ng Squad 1. Binabati kita. Ito pala ay si Chongsang na nakatayong sinabi na maraming salamat po sir. At siya na ngayon ay ang Dragon Phoenix Hall. Pinuno ng Squad 1 ng Lesser Martial Squad at ang ikalawang antas na disipulo ng Wudang.
Na si Cheongsang. Sinabi sa kanya ni Yang Sobang na narito ang utos mo. Tipunin mo agad ang lahat ng miyembro ng iyong squad at sumama ka sa akin papunta sa Baek Clan Manor malapit sa Gualim sa Guangxi. Dagdag pa niya na ito ay tuwirang utos mula kay Jinmu, isang kasamang alagad na iyong guro. Mamula-mula na pasabi si Cheongsang na ano. Galing kay Jinmu? At biglang nabuhayan ito at sinabi kay Yang Sobang na kung ganon. Sinasabi mong nandoon siya. Natumugon sa kanya si Yang Sobang na oo, mukhang ganoon nga. Tumatawa habang mamula-mula ang pisngi niya at sinabi sa isip na 1 buwan at kalahati ang itinagal ng pagdating ko rito. Kinakabahan ako dahil wala akong naririnig na balita tungkol sa kanya. Sa wakas, may pagkakataon na akong makita siya. At yumuko ito kay Yang Sobang at sinabi na maghahanda ako agad. Pwede na tayong umalis kaagad. At masayang sinabi pa niya na maraming salamat po sir. Habang papaalis na masaya si Cheongsang sinabi sa kanyang isip ni Yang Sobang na bakit niya ako pinapasalamatan. Para sa mga utos. Sinabi pa nito na hindi ko akalain na makakatawa siya ng ganon. Hindi ko pa siya nakitang ganon dati. Kamangha-mangha ang kanyang mga kasanayan at sa kanyang kahanga-hangang personalidad, naging isang talento siya na hindi pwedeng mawala ng Dragon Phoenix Hall. Kung pipili ang mga tao ng Dragon Phoenix Hall ng isang henyo, si Cheongsang ang pipiliin nila. At si Changwo, isa pang miyembro ng Squad 1. Kahit hindi siya matalino, ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay pumapalit sa kanyang mga kahinaan. Bukod sa kanila, naroon si Jegal Sansan ng Squad 2 at si Hyun Seon ng Mount Hua Sect. Kilala silang lahat dahil sa kanilang mga talento. Para makaharap ang palasyo. Ito ang mga talento ng Dragon Phoenix Hall. At ipapakita nilang lahat kung ano ang kaya nila sa pagpili para sa Greater Martial Squad. Napahawak siya sa kanyang baba at sinabi pa na pero. Hindi ko akalain na magkakaroon ng 2 disipulo ng wudang ang makakapasok. Ang kupal na tangang iyon. Tinuruan niya sila ng mabuti. At lumipat ang eksena sa lalawigan ng Sichuan malapit sa mga dakilang bundok. Na makikita ang bahay panuluyang ito. Kung saan ang ating bida ay naroroon na siya ay napabahing. Hinimas ni Jinmu ang kanyang ilong gamit ang kanyang mga daliri at tiningnan ang wonton na umuusok. At sinabi niya na napakarami ba ng nilagay kong paminta. Dagdag pa niya na mukhang masarap ang malinaw na sabaw. Sinabi pa niya habang umuya ng karne na pero ang kumain ng ibang pagkain maliban sa karne na niluto ni Baekpyo ay malaki talaga ang pagkakaiba. Napatingin sa gilid habang sinasabi sa isip na dapat dinala ko na lang siya. Kahit para lang ipagluto niya ako. Biglang isang mangkok ang nabasag sa kanyang gilid na ikinagulat niya. Sinabi ng lalaking ito sa mga kumakain sa kabilang lamesa na hindi, sir. Kailangan niyong magbayad kung kinain niyo ang pagkain. Sinabi sa lalaki ng isang nakaupo sa lamesa na nakangisi na hindi. Wala akong pera eh. Paano kami magbabayad? Dagdag. Panitong sinabi sa may-ari ng kainan na hindi naman ganoon kasarap ang pagkain, tapos mag-ingay ka pa ng ganito. Tumugon ito sa kanya na sir, ubos niyo na po lahat ng pagkain. Paano niyo nasabing hindi masarap? Tumayo ang mga ito na tinakot ang may-ari ng kanilang espada at nakangising sinabi na ha. Ni hindi ka man lang marunong magpasalamat na kinain namin yang malaswa mong pagkain. Mukhang kailangan ka naming turuan ng leksyon. Biglang isang babae ang pumasok sa looban ng kainan habang winawasiwas ng isa ang kanyang espada sa may-ari. Habang kukunin ng ating bida ang bote ng alak upang magsalin nakatingin siya sa mga ito at sinabi sa isip na palagi talagang may mga ganyang tao kahit saan ako pumunta. Sa mga ganitong pagkakataon, siguradong may biglang tutulong. Biglang ang kukunin sana niyang bote ng alak ay mabilis na naunahan siyang kunin na kanya naman itong pinagtatakahan. Sinabi ng ating bida habang ininom ito ng babae na ang alak ko. Pagkaubos ng laman ng bote pinunasan nito ang kanyang labi. At ilang saglit pa nagagalit itong hinampas sa lalaking ayaw magbayad habang sinisigaw ng babae na mga wala kayong kwentang tao. Nagulat naman ang ating bida sa ginawa nito. At napanganga ang mga ito habang sinisigaw pa ng babae na sino ba kayo para maglabas ng mga espada. Kailangan niyong mag-ingat kung saan kayo magbabalak ng gulo. Dagdag pa nito habang bumabakat ang ugat sa muka sa galit na gusto niyo na bang mamatay sa mga kamay ko. Na napasabi naman ang ating bida sa isip na sino kaya itong nababaliw na babae. At biglang dumating ang mga lalaking ito sinasabi na squad leader nandito ka na. Lumingon ito ng tingin at sinabi sa mga ito na saan kayo nagpunta.
Habang pinagmamasdan ng ating bida ang mga ito, sinabi niya sa isip na yung mga unipormeng may berde at mga simbolo na yon. Mula sila sa Sichuan clan. Yung mga matitigas na hangal na hindi kayang bitawan ang pag-aari ng Sichuan sa loob ng maraming henerasyon. Mga dark energy arts, dragon poison arts. At yung nakakatakot nilang tiyaga. Mga matitigas na tao na pinapatay ang kalaban nila hanggang sa sila'y mawalan ng pag-asa. Karamihan ng mga pagkakataon, mas mabuti nang huwag makialam sa kanila. Mabilis na umakyat siya sa pangalawang palapag at sinabi sa kanyang isip habang nakatingin sa mga ito na kahit mga magnanakaw at mandirigma, hindi makikialam sa kanila nakakalungkot. Pinapagpag ng babaeng ito ang kanyang mga kamay na sinabi niya na nasa harap na ako ng mga weird na bastos. Bakit kailangan pa nilang magpakita ng gulo? Anong akala nila sa lupa ng Sichuan? Pumikit pa nitong sinabi na seryoso. Hindi mo talaga kayang magtagal sa mundong ito kung puro galit ang nasa loob mo. Na sinabi ng dalawang nanginginig ang buong katawan sa isip na narinig ko na may maganda raw na babae sa clan na may mainiting ulo. At napaturo ito at sinabi na ikaw ba ay ang yung cold-hearted poison woman, si Dang Siryong. Tumugon ito na nakataas ang isang kilay at sinabi na oho. Ako nga iyon. Sigurado akong alam mo na kung anong mangyayari kapag nakuha mo ang atensyon ko sa loob ng teritoryo ng Sichuan. At pagkatapos ay sinigaw nito na umalis na kayo at ibaba ang espada. Kung hindi, patayin ko kayong lahat. Tumugon ang mga ito na okay. Habang nakakobli ang ating bida sa pader. Sinasabi sa isip na kadalasan, hindi ginagamit ng mga tao ang salitang lason sa kanilang titulo. Mukhang mas mahirap siyang kalabanin kaysa sa iba. At mabilis na dumaan siya sa bintana habang sinasabi pa niya sa kanyang isip na kailangan ko ng magmadali. May masama akong kutob tungkol dito. Mas mabuti pang huwag makialam sa babaeng ganyan. Habang napahinga ng malalim, dahan-dahan lumilingon ito sa kanyang gilid. At nang mapansin niya ang ating bida ay wala na sa kanyang lamesa ay nagulat ito. At itinuro niya kung saan siya nakapwesto at sinabi sa mga alagad na saan na yung lalaking nakaupo dito. Hindi siya nagbayad bago umalis. Tumugon ito sa kanya na ano. Wala namang tao doon sa simula pa lang. Lumapit ito sa kanila at sinabi na anong ibig mong sabihin. Sigurado akong nandito siya. Yung gwapong lalaki. Sinabi sa kanya ng lalaki na teka lang. Wala talagang tao doon nang dumating kami, squad leader. Makikita ang muka nito na napasabi sa kanyang isip na imposible. Nakalabas siya nang hindi ako naalerto. Ibig sabihin ba nun mas mataas siya sa atin? Narinig ko na may isang kahina-hinalang lalaki sa loob ng probinsya ng Sichuan na pumapatay ng mga tao sa rehiyon, ibig sabihin ba nun? Yung lalaking yun siya na ba yung nandito kanina? Na nakangisi ito ng kakaiba. At dito na po nagtatapos ang ika-siyam na 6 na kabanata.